Minsan, hindi mo kailangan ng maraming kasama para makahanap ng magandang kwento. Minsan, sapat na ang isang motor, isang tent. Kaso paano nga ba to? Nalimutan ko kung paano siya. Simpleng pagkain. Pansit Canton, baka naman. At isang lugar na malayo sa ingay ng syudad. Kaya ngayon, samahan niyo ako mag-camping mag-isa. Lakas nga ng agos ah. Grabe, naagos na ako. Wait lang. Hindi dahil gusto kong magmuni-muni, kundi dahil wala akong mayayang sumama. Kaya tara, simulan na natin ang solo camping mag-isa. Aaminin ko, medyo natakot ako dahil talagang mag-isa lang ako sa camping site na to. Daming gamit. So guys, ang dami na namang gamit. Ito yung mga pinag-o-order natin sa Shopee dahil bukas ng umaga magmo-motocamp tayo sa May Rizal. So ang napili kong camp for this time is para siyang ilog. Agos River, malapit doon. So, Sir MJL, kasi may nag-comment sa akin last time, piliin ko naman daw yung medyo highlands. Actually, meron na ako nahanap. Ang dami ko nahanap. And, pero sa ibang araw ko siya gagawin. Unahin ko muna tong sa may Agos River kasi may kasama ako sa next na mag-highlands ako. Gusto ko kasi talaga ito yung binili natin na canopy. Andito yung canopy somewhere. I think this one, ito yung canopy. And ito yung parang ginagamit pang bubong sa tent para hindi madirect ng araw or para may lilim kayo habang nakatambay kayo. And nandito pa iba, may mga binili akong chopping board, binili akong ilaw. So bukas ko na napapakita to pag nag-unpack, nag-assemble tayo sa pagkakampingan natin. So wala daw wifi doon, wala signal. Actually, wala akong contact doon sa pupuntahan natin. Nag-search na ako sa Google Maps. Nilibot ko talaga yung buong Tanay eh. So ang balak ko, ubusin ko muna yung mga magagandang camping site sa Tanay. Tapos tsaka naman tayo lilipat sa ibang lugar. So excited na ako, solo lang to. Medyo isolated yung pupuntahan natin bukas. So wala tayong kasama, isolated. So pag hindi ko na-upload tong video na to, baka may nangyari sa akin. Joke, sana wag naman. And wala lang, excited na ako. So kanina naghangin ako ng gulong ng motor. Siguro yung gas along the way na lang. And ayun. Pero malapit-lapit lang to guys. Actually malapit lang dito sa atin. Siguro mga 60 to 70 kilometer. Diba, lapit lang. So excited na ako. So ito, mag-aayos na ako ng gamit. Ang dami kong i-charge na vlogging camera. So ayun lang guys. Kita-kits tayo bukas sa umaga. Good morning guys. Andito tayo sa parking lot. Paalis na tayo. Tayo ay magka-camping today ngayon. Dahil sponty lang. Actually sponty trip lang to. Kahapon ko lang naisip. Pero nung nakaraan, naghahanap-hanap na ako. Isipan ko, Lunes ngayon, sana onti ang tao sa camping site. Kaya tara, mag-camping tayo. Pakita ko lang pala, 3 bag na yung dala ko. Medyo dumami ngayon kasi may dala tayong canopy. So ito yung setup ko. Yung mga pinagkakabit ko yung pang-helmet hook ko. So 4 na hook yan. Huwag kayong mag-alala guys, mag-i-improve pa yan. Pagbigyan nyo muna ako, beginner pa naman eh. So ito yung gamit natin ng Rock Rose. Ito si Blanca. Kinold start ko lang. And 5 o'clock na ng umaga. Pupunta na tayo ng camping site. Pero bago tayo pumunta ng camping site, dadaan muna tayo ng Yeyis para mag-breakfast. Wala pa akong kain. So, papuntang Yeyis, may halos 2 oras din papunta doon. So, kakain muna tayo sa kanila. So, yan guys. So, medyo muusbong na yung liwanag. Papunta na tayong Marikina. So, yung mga taga Marikina, tambay talaga ng mga Rizal yan. Eh, no? Lapit lang sa kanila ng mga gandang tourist spot eh. Pag mag-ride ka eh. And ito minsan nakakalito pag first time ka mag-ride. May mga nakaturo naman eh. And Robinson, Antipolo, SM City Marikina. So pa-Antipolo tayo. Kaya sa left side tayo. Nung bago-bago ako mag-ride, especially joyride rider, lagi ako nalilito sa ganyan. Sabi ko, saan pa dito? Kasi pag tinitignan ko yung mapa, parang padiretso lang naman. Pero hindi niya sinasabing keep left or gano'n. So nalilito ako. Ang advice ko lang sa mga bago lang di mag-ride na okay lang yan. Pag nagkamali kayo, gawa na lang kayo ng paraan para makapunta ulit dun sa pupuntahan nyo. Humingi na lang kayo ng ituturo naman yung bagong route sa inyo eh, pag naligaw kayo eh. So, okay lang, don't be too hard on yourself. Ganun talaga, lesson learned. May mga aral naman kayong matututunan pag nagkakamali sa daan. And SM City Marikina. Kaysa yung bigla kayong mag-break out of nowhere tapos tatry yung bumalik, huwag ganun kasi mamaya ma-aksidente pa kayo. Tsaka syempre bawal yan, baka ma-violation pa kayo.
By the way guys, share ko lang pala. Ang dami ko pang kulang. Hindi naman madami. Tama lang pala. Kulang pa ako ng mantika. Kulang pa ako ng panghugas. Tsaka yung sponge na naman. So, pag may tindahan dito, or 7-Eleven siguro, baka tumigil tayo. Napakaganda rin pala ng weather ngayon guys. Share ko lang. Napakaganda ng weather. Parang sarap bumili ng tinapay, no? Pag may 7-Eleven ako nakita sa bandang kanan, titigil na tayo. Kahit siguro tindahan lang. So guys, so paalis na ako. Wait lang. Search lang ulit natin to. Yes! Nawala kasi yung maps ko eh. Since pinatay natin yung motor. Yan, 47 minutes pa daw. So guys, nakabili na rin ako ng tubig. Bumili na rin tayo ng tubig. Ang hindi ko na lang nabili is yung Joy Liquid dishwashing soap na nakasachet. Meron doon Joy pero ang laki. Ayoko naman magdala ng ganun. Thank you! Thank you! Pinakuna na tayo ni sir. Pag nakita mo tong kalsada na to, andun ka na. Malapit ka na. Eto na! Puro kurbada na. Kasi hindi tayo pwede kumurbada. Gawa ng mabigat yung dala natin. Baka pag kurbada natin, pati tayo kumurbada. May mga kasabay din tayo sa likod. Good morning sa kanila. Good morning po sa inyo, mga lokal. And ayan, napakasarap mag-ride pag weekdays dito ang tahimik. Uy, paborito kong puno, oh. Yung kulay orange na may dahon-dahon na ganyan. By the way, guys, malapit na pala tayo sa Palo Alto. May mga namimitik nga pala dito, no? Baka may namimitik. Sana may namimitik, no? Tapos hanapin natin mamaya. Ayan, namimitik. Ayan, hanapin ko kayo mamaya, So, shadow sila ngayon. Parang sila lang naman namimitik, eh. So, tingin tayo sa Marilac Architect. Tapos, pag maganda yung shots natin, bayaran na rin natin. Uy guys, dapat binabayaran talaga yan, ha. Professional camera din yung nagamit nila. Nagalaan sila ng oras, di ba? Tapos wala tayong ganun kasabay na pagpapitik tayo. Grabe, oh. Meron na sila rito parang halaman-halaman. Pakiusap po, huwag mag-ingay at magpaharurot. So, huwag daw mag-ingay, guys. Yun, no? Kakaligpas lang natin ng Big C. So kakalagpas ko lang sa Cafe Caterina. Tapos sa bandang right side naman yung Cafe Natividad. Ito, Windell's Al Fresco. Maganda rin dito. One time ba na tayo nakakain. Ayan. Ganda rin dyan, Windell's Al Fresco. Sarap mga kainan dito sa Marilaki, to be honest. Galing kumurbada ni Kuya, oh. May angkas pa yan. Ito na yung Cafe Natividad. Ganda ng overlooking view dito. Malipad na ba ako ng drone dito? Get my sea of clouds, eh, no? So guys, tapos na tayo kumain sa Yeye's. Ayan, may mga nagdadatingan pa mga naka-big bike. Sobrang dami ng tao sa loob. At masarap sana ang pagkain sa Yeye's. Ang problema ko sa kanya lang ay medyo matagal yung service. Ang tagal nung parang ilang oras ako inabot. Isa't kalahating oras tayo inabot sa Yeye's. Time check guys, it's 8:05 na. So doon lang ako natagalan. Maski yung last pagkuha nung bayad, tagal. Lumapit na ako para makaalis na. Kasi 8 o'clock na, late na tayo makakapag-camping. Pero masarap pagkain nila. Pina-take out ko yung 4 na pirasong pizza. So, nasa 305, 350. Ayun nga, so naka 350. Yung 350 na yun, guys, good for 2 na yun. Busog na ako sa 4 na slice ng pizza. Umorder pa ako ng Spanish latte, tsaka cookies.
Gusto ko sana i-review yung pagkain nagsasalita kaso may music sila. Eh pag may music guys, pwede tayo makapiright. Tumigil lang ako somewhere guys. Nagpalit kasi ako ng battery tsaka para makita lang ng view. Tapos nag-update lang ako sa Facebook page natin. Ayan na, let's go! Malapit ang sumabak si Blanca sa off-road. Ay, ito pinapakaliwa na ako rito. Guys, ito yung kaliwaan niya. Ayan o, may nakalagay o. Camp Padayon. Barangay Daraitan. Ayan, pinauna na tayo. Thank you. So, ito may signage naman dito eh. Ay, may mga bilihan din ng prutas dito. Yung tubig oh. Para siguro sa mga magka-camp. So guys, ito na. Hinto na ako kasi nakita ko off-road na ata dito. Tapos may 4.4 kilometers pa tayo. 17 minutes daw. So ito, medyo twisty siya. Tapos off-road na. Ready ka na ba, Blanca? Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ayan na siya. Off-road na ulit. Shit, 4 kilometers na ganito. Good luck. Sana kayanin. Ayan, medyo mabato-bato siya. Pero kaya naman. And thankful din na hindi umuulan. Kundi sinamahan pa to ng putik-putik. So may signal pa tayo rito na 2 bars na maliit. Pero feel ko mamaya mawala na yung signal eh. Sarap dito pag naka-offroad ka na sasakyan, no? Kahit adventure bike eh. Ay, grabe. Unang solo camp natin, ganito kaagad ka-challenge eh, no? Pero kaya yan. Ito nga actually yung mga gusto kong puntahan. Para, alam niyo yun, medyo mahirap puntahan. Tapos isolated. Huwag lang talaga ako masisiraan dahil lang hirap kumuha ng rescue pag walang signal. To be honest, wala akong contact dito. Wala akong contact dun ah. Ano lang to, Google Maps lang to. Ganda rin ito. So ito guys, medyo paahon, tapos mabato siya. Yung pagkalubak-lubak niya, hindi naman siya yung sobrang malalaking bato. Pero off-road pa rin guys. Huwag nyo pa rin i-underestimate. Kailangan nyo pa rin magbalanse ng katawan dito. Anong tips na maibibigay ko? Make sure na may energy kayo kasi kailangan nyo ng lakas sa ganito. Paunahin muna natin siya. Kailangan nyo ng lakas sa ganito kasi lubak-lubak. Tapos pag yung paa nyo, ayan, nakabuka ka ako para in case na ma-out of balance ako, ma-assist ko agad yung motor ko para ma-balance. Tapos pag masyado mabilis, hindi nyo kailangan may pagkarera pag nasa off-road kayo. Hindi naman to dirt bike ah. Kasi iba porque ADV, adventure na scooter. Talagang alam mo yun, feeling nila pang ano na talaga, off-road na talaga eh. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa dulo ng biyahe na to. Ang alam ko lang, may natitira akong gasolina, natitirang pera, bagong pagkain. May mga araw na kailangan mo lang lumayo. Hindi para tumakas, kundi para muling makita lang kung gaano kaganda ang ating mundo na madalas nating minamadali. Karamihan sa atin, taga dito lang sa lugar na to pero hindi pa natin talaga nakikita yung itsura ng ganda ng lugar na to. Kasi madalas tinatake for granted natin na may bukas pa naman, may oras pa naman, may ibang araw pa naman. Kaya tanongin mo minsan sa sarili mo, kailan yung araw na yun? So guys, so andito na tayo sa may camping site. Actually, ito muna so far yung napili kong pwesto. Pero samahan nyo ako. Tignan natin kung ano pa yung ibang spot na pwede nating pwestuhan kung may mas maganda rito. So let's go! So ito, isang spot din dito. Pwede kayong mag-pitch tent dito. Dito okay din actually. Pero kasi doon mas malapit sa CR. Papakita ko sa inyo mamaya yung CR. Kung gaano siya kaayos. So pwede rin kayo mag-pitch ng tent dito. Mas may lilim, sementado. Tapos, eto may part na sementado rin dito. Pwede rin natin mag-pitch ng tent dito eh. Pero more on ano siya eh, parang mga table eh. Tambayan to, parang gathering. Tapos, ayun, may sink doon, may lababo. Para sa mga naguhugas. Yan. Grabe, ang ganda na rin ng view rito. Pero mamaya, pupunta tayo dyan, liligo tayo dyan eh. Tapos ito CR. Ito, ayan o, toilet.
4 yung CR nila. Pero mas prefer ko yung CR doon kasi yung CR doon open air. So malabo siya, alam mo yung mga moy. Ayan, pwede rin kayo mag-pitch ng tent dito actually. Itong mga spot na to, pwede rin kayo mag-pitch ng tent malapit sa CR. Tapos ayan yung view. And ito, may kubo pa rin doon. Honest, di ko alam kung may bayad yung kubo. Pero wala naman tao siguro, baka pwede naman, mahihipatong lang naman tayo ng gamit. Tapos may isa pang kubo rito, ito. So bali 3 yung kubo na nakita natin na which is okay din mag-set pitch ng tent dito. Kasi yan, kita yung river. Kaso yung CR niya, ayun may CR din doon. Yan yung isang CR. Ayan. So, ito yung area. Apakasarap tayo lang tao, nag-iisa lang tayo. Tapos alis tayo, mamaya alas 7, nakakatakot, wala tayong kasabayan paakyat. Gabi na tayo akyat. Or siguro baka nga alas 6 eh. Kasi ang hirap pag sobrang dilim paakyat. So baka alas 6 na tayo makyat. Kasi kahit may mini driving light ako, ang hirap ilagan ng mga bato eh. So, anong oras po pwede mag-start ng pitch ng tent dito? Anong oras po pwede? Anytime naman pa. Andito po kayo 24 hours. Opo. So, andito naman si sir ng 24 hours if kayo po yung parang caretaker dito. So, may natanong nyo na po kung magkano. Ay, hindi pa po. Di pa po nag-reply. Sige lang, okay lang. po hindi. Pupunta sila rito. Okay po. So, tatanong natin mamaya kung magkano. Pag weekdays po, ganito lang talaga. Wala ganun tao, no? Pag weekends, maraming tao. So, mamaya na lang. Ano po pangalan niyo, sir? Bimbo Velasco. Si Sir Bimbo, ayan, shoutout sa kanya. So, siya yung tinanong natin dito. Mamaya, update ko na lang kayo sa price pagdating. Ayan, so thank you Sir Bimbo. Ayan, salamat po. So guys, so, walang signal dito ah. Baka may pumunta rito tapos magreklamo bakit walang signal. Ay, actually, nagkakasignal ako. Ayun, may 1 data ako. Ayun, kita ba? Di ata kita. Di nakafocus eh. May pumasok sa akin 1 bar. So, let's set up the tent. Gagamitin ko tong camera na pinagbibideo natin ngayon para mag-set up ng tent. Napaka-peaceful. Sarap. Tahimik. Ito yung masarap mag-vlog. So guys, ito yung 4 na hook natin. Lalagay ko na rin link dito. Mostly nakalagay doon pang helmet hook to. Pero ito yung ginagamit ko para sa mga gamit natin. So itong unang bag, waterproof bag to. Andito lahat ng mga damit ko, tuwalya, sabon, toothbrush. So yan. Pinagsama-sama ko sila. Alam nyo, para sa akin, isa sa pinakamahirap sa pagkakamp, yung pag-aayos ng gamit. Napakadaming gamit. Well, beginner pa ako. Siguro makaka-adjust din tayo. Pero napakadaming gamit at napakadami ko pang kulang. Saan ko ilalagay ibang gamit dito? Pero anyway, kaya natin to. So ito yung tent na nakuha natin sa Decathlon. Ito ang una kong easy setup. Ilang kilo to? Ilang kilo nga ba to? Kalagay yun sa labas eh. 5 years warranty to from Decathlon. Nalimutan ko ilang kilo to. I think, ayun, 4.3 kilogram. Para sa akin, kaya naman siya. Parang nagbubuhat lang kayo ng weights. Tapos, pero may mas magagaan pa rito. Kung may pera kayo, mas maganda bilhin nyo yung mas magaan. Pero beginner pa kasi ako, and ayoko muna gumastos ng sobra. Paano ko isi-set up ang tent? Paano posisyon? Paano ayos? So, itatagilid ko to si Blanca. Yan. Di ba? Nakalilim pa si Blanca. Next step, tent. Ay, may antique. Yun lang guys, may mga antique dito malalaki. Ayoko pa naman ng langgam. Takot ako ayoko ng insekto eh. Lalo na lamok. Nagka-dengue tayo eh. So guys, hindi ko pa madedemo sa inyo to. Dahil matagal pag dinemo ko to kasi hindi ko pa kabisado. Mag-demo ko ng tent next time pag kabisado ko na siya. Dahil maski ako matatagalan ako at baka mali-mali pa maturo ko sa inyo. So panoorin nyo na lang ako mag-set up ng tent. So guys, andito yung sapin natin. Itong bag na to, hiwalay pa to. Sa Shopee ko in order. Kasi may what you call this, meron akong camping table. Kaso, nasira yung libre niyang bag. Ang pangit, ang nipis. Pero yung table maganda. Kaya bumili ako sa Shopee ng bag na to. Actually, hindi lang camping table to. Ang dami ko nalagay na gamit. Ilalagay ko yung link niya. Para ito yung binili natin sa pen. Sa Shopee ko lang din in order to. Mas malapad na raw to. And gusto ko rito wala ganun langgam. Lagi ko tinitignan yung lapag bago magkabit ng gamit eh. Kasi ayoko mag-tent sa may malanggam. At manipis. Gusto ko to manipis lang. Ayoko na makapal kasi mas mabigat eh. Waterproof daw to eh. Ayan, mas malapad na siya. I think kasya na yung tent ko rito.
So next naman, nalagay na natin yung sapin. Set up naman natin yung tent. Teren. Pagpasensyaan nyo na ako Baka sa mga expert dyan, baka sumakit yung ulo nyo. At sa mga bago po, tularan nyo lang yung tama. Huwag yung tularan yung mali. Katulad nakaraan, sabi ko, hindi na ako maglalagay ng bubong kasi mukhang di naman uulan. Biglang umulan, walang iyayan. Pero ngayon maglalagay ako ng bubong. Kahit may canopy tayo, para napakita ko sa inyo yung full setup ng tent natin. Ang maganda rito sa bakal, magkakadigtong na siya. Titigasan nyo na lang siya. Ayan, i-assemble nyo na lang siyang ganito. Ay, si Blanca tinamaan. Sorry, Blanca. Sabi ni Blanca, sige mamaya, bahala ka dyan sa off-road. Tinamaan mo pa ako Saktong-sakto yung nabili kong sapin para sa tent. Uy, huwag mo tamaan si Blanca. Uy, may buhangin pa yung loob ko ng unisan. Mamaya, lilinisin ko to. Unisan tuloy. Ayan. Step 1. So, MJL, kamusta yan sa Baguio? Hindi ko pa alam. Pero malay nyo, one of these days pa nag-camp tayo. May Baguio tayong experience. Pero wag naman sana. Pero kung may experience man natin, ibablog natin kung gaano katibay itong tent. Ayan! Woo! Na-set up ko yung tent mag-isa! Okay na yan! So wait lang, cover naman. Di sa cover nakaraan, si Acuna nag-set up nito Ngayon naman tayo mag-set up. Ito yung first time ko mag-set up mag-isa nito. Alin ang harap, alin ang likod. Ito, nakikita nyo to. Para siyang hook. Tapos i-hook nyo lang siya dito. Ayan. Sa ilalim. Actually, mali pala yung hook ko. But anyways, hindi naman uulan. Mali yung hook ko. Yung orange kasi nandun Color-coded kasi siya. Tanggal ulit. Kaya lang yan. Trial and error lang, di ba? Ewan ko nakikita sa video. Kaya nagkamali ako. Kasi ito orange. Tapos itong hook bilog sa baba, orange din. So orange is to orange. Tapos yung tatlo ata, any color naman na. Kasi pare-paresa sila ng kulay yung tatlo. So guys, tapos na tayo rito. Na-set up ko na yung tent. Okay, next na is yung canopy. So, canopy naman tayo. Hiningal ako ron. Inom muna tayong tubig. Ito yung order ko na canopy sa Shopee. Ito ay recommended ng ating mga subscriber. Shit! Wala ko idea para dito. Wala ring instruction manual to. So, dito ako matatagalan. Hindi rin ako nanood sa YouTube paano mag-setup nito, to be honest. Laki! Off ko muna yung video. Pag-aaralan ko muna kung paano to. Baka malobat yung battery natin So guys, dito si Kuya Dodong. Ayan. Siya yung caretaker po kayo. Caretaker si Kuya Dodong. So, ayun, magkano po yung price range natin dito? Sa overnight po, sir, per head po tayo 750 po. Overnight, 750 per head. Pag day tour po? 500 po. 500. So, yun yung price range niya. So, anytime naman po, pwede pumunta rito, di ba? Yes po, pwede po mag-walk-in. Ano pong oras ang checkout natin? Depende sir kung anong oras po kayo nag-check-in. Ganun siya. 24 hours siya. Kunyari, 6 a.m. kayo, 6 a.m. din ang checkout nyo. So, ayun siya. Ano pong mga accommodation natin dito? Pagka po nandito na po kayo sir, libre na po buko. Wala po kayong babayaran na rin pagdating dito sa camp. May libreng buko? Paano kiniklaim yung buko? Ihatid na lang po ito. Uy, may buko tayo mamaya. Salamat sir. Ano pa po? Tapos ngayon naman sir, wala pa tayong activities. Wala pa, pero ongoing pa lang. Ginagawa nila ng i-extend nila to ng i-extend. Ayun. So, magkano sa akin? 500, no? Apo. Kasi day tour lang. Mag-aalis po ako, okay lang ba mga siguro 5 to 6 mga ganyan, bago magdilim? No problem sir. Okay lang naman po. Ayan. So, kaya doon magbabayad lang muna tayo, tapos bigyan ko siya sticker para mapanood niya tong video na to sa YouTube. So, thank you po Kuya Dodong. Bigyan ko yung sticker.
So yun guys, nagbayad na tayo kay Kuya Dodong. And sad news, hindi ko ma-set up yung tent. I mean yung canopy. So, ang lakas pa ng loob ko. Dire-diretso ko rito. Excited ako bumili ng canopy. Dala ko rito. Tapos, hindi ko pala masa-setup. Kasi hindi ako nanonood ng YouTube. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nanonood ng YouTube muna. Kasi marami na nagbablog. Ang gaganda. Nakikita ko naman yung mga nagbablog ng ibang YouTuber. Ang gaganda ng mga setup nila, camping nila. Pero ako kasi parang ayoko ma-spoil. Gusto ko parang matutunan siya in my own way. Parang, alam mo yun, ma-discover. Pero kunyari, pag hindi ko alam, eto, yung canopy, paano i-setup, doon ako manonood. Kaya parang ngayon, medyo excited na surprise ako. Pero yun lang. And then, ano pa ba? Tawag dito. So yun, sad news, di ko masaset up yung canopy. Pero okay lang kasi hindi naman sobrang init. Tapos may kubo naman tayo rito. And hindi naman ako mag-overnight din. Wala naman tayo sa ibabaw ng bundok na sobrang tirik ng araw. Mapuno rito, malilim. So kahit walang canopy, pag pumunta kayo rito, okay lang. Actually, maaraw pa sa pwesto ko. Sa ibang part dito, mas malilim. Maaraw pa dito. Pag pumunta kayo sa iba, sobrang shady talaga. Pero yun, okay lang. Ginusto ko to. Sa akin din kasi lighting, mas maganda yung kuha ng camera at saka video pag natututukan ng araw kaysa sa puro anino. So yun lang guys, ibabalik ko lang yung canopy na nilabas ko. Itatago ko na sa bag kasi hindi ko siya ma-set up. Sad news. Inom muna akong tubig. So guys, ito binabalik ko na yung canopy sa bag. And ilalabas ko naman yung nasa loob ng bag dati na isa. Yung table na nabili natin sa Shopee. Ito guys, napakadali lang i-install ito. Hindi mo kailangan ng manual dito. Ang nagustuhan ko ito sa bag ko na nabili kasi ang dami ko na nalalagay na gamit. Yung canopy, yung table, tapos yung camping chair. Nalalagay ko sila sa isang bag lang. Actually, ito pa nga yung mas kailangan ko sa camping ngayon eh. Yung mga gamit na ganito eh. Yung parang storage niya. Karamihan kasi iba kong gamit, naka-plastic. Kaya nga, ang ganda rin na ito, unti-unti natin inaaral. Oops, may plastic. Guys, please, huwag kayo mag-iiwan ng mga kalat. Napakaganda po nung pumunta tayo. Dapat pag umalis tayo sa isang lugar, kung paano tayo pumunta. Ganun din. Ayoko yung nagkakalat eh. Nainis din ako sa sarili ko minsan pag makalat ako. Makalat akong tao. Makalat ako sa gamit ko, pero hindi ako makalat sa basura. Hindi ako nagkakalat ng basura. Wala pang 1 minute to guys. Masiset up nyo to. Ayan, set up ko na yung table natin. Okay, next. Yung upuan naman natin. So guys, tuwing may vlog ako, isasama ko na lahat ng gamit ko, lahat ng binibili ko, parang shop store ko na siya sa online. Kahit anong vlog ko, yung mga camping seat, kasi lagi may nagtatanong sa akin, saan ko nabili yung ganito sa vlog ko, saan ko nabili yung ganito sa vlog ko na to. Para sa bawat vlog natin, nasa description na siya, hindi na kayo pupunta sa ibang vlog para hanapin. So, hindi ko na siya tatanggalin. Tibay rin itong upuan na to eh. Tagal ko nang gamit to eh. Nag-Ilocos Norte ako, ito ginamit ko. Mapanwepe ako, ito ginamit ko. So guys, pakita ko lang pala, yung next naman natin na higaan, ito. Lalagay ko siya sa Shopee kasi hindi ko binili yung inflatable. Gawa nga nung mainit yon. Pag ayun yung kama nyo, unlike pag gantong sapin, hindi siya mainit sa katawan. Guys, welcome sa aking humble home sa tent natin. So, papakita ko lang pala yung mga pinagbibili ko. Ito guys, unan. Alam niyo naman to, na-vlog ko na to last time. Ito yung ginagamit ko pa nagka-travel ako sa airport or sa abroad. Tapos, ito rin yung unang ko rito pag matutulog. Matutulog ako siguro after 2 hours pagkagaling natin sa... Saan to? Sa Agus River. And then, di mawawala to guys. Sobrang kailangan ko to. Actually, gusto ko na nga siya buksan eh. Fun. Ayan, 100%. Malakas din naman to. Actually, nung last time ginamit ko to, nakabukas lang to eh. Pero maingay kasi. Tapos guys, wag na wag kayong mawawalan nito of lotion. Buong katawan nyo, lagyan nyo nito. Pero hindi na ako maglalagay kasi maaraw naman, maaga naman tayo mag-check out. Tapos, nagka-dengue ako. Nagka-dengue na ako guys. Last year lang ako nagka-dengue. Grabe guys. Kala ko mamamatay na ako. So, napakahirap nun. Ito naman, binili ko from Orashare. Rechargeable to, through solar. Actually, Johannes. Iwan ko pala dapat sa labas. So, yun, nag-charge show. Nag-charge sa araw. First time ko magkaroon ng bagay na solar. So, ito yung ilaw niya. So, pakita ko lang ilaw ng malapitan. Ayan. Ayan siya. Ito, nagbi-blink. Ayan, nagbi-blink.
Ito parang lamp siya. Malakas to guys, malakas tong ilaw na to. Nasubukan ko na siya. Ito para siyang flashlight eh, no? So malakas to kasi akala ko noong una, mahina. Pero maganda, maliit, tapos na-charge pa sa solar. So paano siya kinakabit? Pakita ko sa inyo sa taas. Ikakabit natin siya dito. May sabitan tong ano natin, ay nalaglag. Ito, may sabitan siya dito, ayan o. Nakikita ba? So ito yung ilaw natin, nakahook siya dyan. Kung wala pa kayong ganyan, tignan nyo yung mga tent nyo, baka may pwede naman pagsabitan. So medyo sayang lang kasi hindi naman tayo mag-overnight ngayon. Kaya hindi ko mapapakita sa inyo sa gabi, pero maliwanag yan. You have my word. Hindi ko kayo i-scam. Ang sarap dito guys, may duyan din dito. Parang gusto ko na nga dito lang matulog sa duyan eh. Sayang talaga yung canopy, di ko nakabit. Nagpapahinga lang ako saglit, pero magpapalipad na ako ng drone. Anyway, papalipad na ako ng drone. Pakita ko lang sa inyo yung drone. So guys, medyo bababa muna tayo para mag-ikot-ikot tayo. So wala naman tao. Yung mga gamit ko, nakakalat na lang dito sa may tent natin. So wala naman tao, wala naman mamuha na siguro ng gamit natin. Kakapalipad ko lang ng drone. Alam niyo kung bakit? Tignan niyo yung kalangitan, medyo nagdilim. Ito nakakatakot sa Tanay. Yung bigla siyang didilim, napakatirik ng araw kanina, tapos biglang didilim. Yung nakakatakot dito. So ngayon bababa tayo, ikutin natin yung Agus River. So sa mga nagtatanong, kaya ito yung suot nating sapatos kasi ito na rin yung pang motor ko, ito na rin yung panlusong ko sa tubig. Ay, maligam-gam lang yung tubig niya, hindi siya sobrang lamig. So yung mga itim-itim niya, gumagalaw siya. Para siyang, ayun nga, butete nga. So di ko alam kung pwede maganda bang idea maligo rito o hindi. So guys, ito na. Wala, nahulog. Shit. Ah! Woo! Agus River! Aagusin ka nga! Oh shit! Ah! Uy, grabe, uy, naagos na ako, wait lang. Ay na, yung cellphone ko. Hindi ko magawa matungtong yung paa ko kasi tawag dito. Malumot yung ilalim. Sarap! Woo! Paradise. So para sa akin yung 500 pesos sa ratings nila rito kung day tour, it's not bad. Pero kasi maraming napag-i-stayan na 250 lang daw. 250, tama ba?
Okay naman yun. Ay, actually 300. Karamihan ng 10 pitching 300 pesos na eh. Pero ito kasi guys, malapit lang sa Metro Manila eh. Tingnan nyo guys, ito lang oh. Magbaon kayo ng ewan ko. Kasi dumikit ako kanina sa mga dahon. Ayan oh, pinagkakagat na ako. Namumulan na kaagad. Lulubog-lubog lang tayo rito. Tapos tayo lang yung tao sa Agus River. So, since maliligo na tayo, anong baon kong sabon? Ito guys. Alam niyo yung nagstay kami sa Mandarin Hotel kasi may mga libre yun. So, ayun. Nabaon natin yung sabon doon. Tapos, ito, toothbrush. Ito sa Shopee ko lang binili to. Bumibili ako ng disposable toothbrush. 14 pesos ata to. So, not bad. Pero, ayun, kung masipag kayo, pwede naman kayo magbaon ng sarili yung toothbrush na ginagamit sa bahay. Pero, sa akin kasi okay yung disposable. Ito maraming katanong eh, CR eh. Kasi maraming maselan sa CR. Pero, okay lang naman yon. So, ito CR nila, gumagana yung flash. Tapos, may bidet sila. Itong tubig, di ko alam. Hindi siya gumagana. Ito gumagana. Kaso wala silang balde. Tapos, ito see-through. Pero huwag kayo mag-alala dahil wala naman tao sa kabilang side. Tapos, may shower area doon. Ayan o, tignan na natin. Kasi kailangan ko magbanlaw. Hindi siya shower area, madumi to. So mukhang doon tayo maliligo. Maayos. Shower area na rin siya. Mukhang dito tayo magbabanlaw. Ayan, ito yung CR. Ayan, so may maayos sa CR naman siya. Gumagana yung tubig niyan. Tapos may parang bidet. May bidet na may shower, ano pa siya. Hose, ayan o. Pasensya na sa makalat na gamit. Kasi kinalat ko yung gamit ko. Kasi kanina, yun nga, sabi ko nga sa inyo, nilipad siya. So magpapahinga muna tayo guys. Pipikit muna ako saglit sa tent. Tutulog muna tayo and siguro mga 2 hours break lang. Pagkagising natin, magluluto na tayo ng pansit canton na may itlog. Sarap. So guys, 1:30 na and magi-start na ako magluto ng pancit canton. And start na tayo magluto, tsaka magtimpla ng kape. Actually, bibili lang pala ako sa kalapit na camping site. Wala kasing tubig dito. So, siguro lalabas ako. May katabi tayong camping site eh. Camp Himalayan ba yun? Joke lang ako. Camp Hiwari, something like that. Ipapapap ko na lang sa screen. So, titignan ko kung may mabibilang tubig sa kanila. 2 litro lang baon ko, dapat 3. So, let's go. So guys, pakita ko lang sa inyo yung mga baon natin. Ito yung knife bag ko nung college pa to. Brand pala nito is Wusthof from Germany. Pero sobrang tibay nito. 2,000 ko ata nakuha to before. College pa ako nun. So buhay pa siya hanggang ngayon. Pakita ko sa inyo yung mga dinadala ng isang kusinero. Normally pa nagka-travel or nagkatrabaho ko sa kusina. Para lang may idea kayo. Ayan, so kita nyo rito, mga kutsilyo natin. So may tinidor tayo, kutsara. Actually walang kutsara, tinidor lang kasi pancit canton. Ito guys, Victorinox na maliit na bread knife lang to. Actually maganda rin pang hiwa to ng mga kamatis, ganyan. Hindi lang talaga pang tinapay to. Ginagamit ka pang hiwa rin ng gulay. Tapos meron tayong tweezer. Pang ano lang to, pang-kaartehan lang to. Pang garnish, pang design. Then malaking bread knife, tapos brush. Tapos yung rubber spatula na paborito ko. Sa Shopee ko lang binili ito eh. Medyo sira na nga eh. Then ito, meron tayong knife dito na Wusthof. Same brand ng knife bag. Tapos ito malit na knife. Paring knife. And tong. So, ito yung mga laman niya. And ano bang gagamitin ko? Pancit canton, tinidor lang naman tayo. Tapos, maghihiwa ako ng kamatis. So, ito, knife.
Yan, i-make sure nyo na nakasetup na siya na maayos bago nyo buksan. Kasi pag buksan nyo na yan at hindi pa siya nakasetup na maayos, mainit na pag ginawakan. Eh, yun pala isa sa nakalimutan ko, dalhin panghawak na mainit. Yan, dahan-dahan lang. Yan, meron na yan, di lang nakikita yan. Pakita ko lang, bumili ako ng chopping board. Yan. Bagong-bago. Pero para dito talaga sa camping to. Pang camping ko talaga to. Lalagay ko na lang yung link nito. Balatan lang natin. Nagtataka kayo bakit hindi ko pinili yung kahoy. Magandang itsura yung kahoy pero kasi kumakapit yung bakterya doon guys. Kahit tugasan nyo yun, naiiwan doon yung mga bakterya sa wooden na chopping board. Except lang kung bibili kayo nung medyo quality talaga na chopping board. Kaya sa kusina, kahit anong bar, marami akong company ng work na barko na pinagtrabahuhan, never ako nakita ng wooden. Mga ganito talaga. Para natatanggal yung bakterya. Anong gusto kong hiwa sa kanya? Gusto ko pabilog eh. Medyo makapal. Kasi alam ko didikit yan sa lutuan natin eh. So ito na yung kamatis natin. Then sibuyas. Pansit Canton, baka naman. So ito guys, may baon tayong 3 pieces na egg. Nakalagay siya sa lock and lock para hindi masira. So, ang technique ko muna, lutuin ko yung Pansit Canton, didrain ko yung tubig. Pagka-drain ko ng tubig, lalagay ko yung mga sauce niya. So, set aside ko siya. After nun, lulutuin ko yung itlog. Tapos, lalagay ko sa ibabaw ng Pansit Canton. Actually, wala akong dalang pinggan kasi diyan ko na lang din kakainin yung Pansit Canton. I-drain ko lang yung tubig niya ng paunti-unti. And then after nun, lalagay ko yung after itlog, lalagay ko yung kamatis, sibuyas sa ibabaw niya. Tapos kakainin natin 'yan. Tapos kape pala. Huli ko yung kape kasi lalamig kaagad yung kape pag inano ko na kaagad yung kape. So okay na to. Next naman natin is itlog. By the way, ito na pala yung Pansit Canton natin na dinrain ko na yung water. So guys, bale ito yung Pansit Canton kanina. Tinanggal ko lang yung tubig niya. Hindi mo naman kailangan ng strainer. Alam nyo yun, yung pangsalansan para mawala yung tubig, yung pan-drain. Lagay mo yung powder. Ayan. Nahangin-hangin pa. So guys, ito na yung kakaiba nating Pansit Canton. So guys, lastly, pinakahuli nating putahe, kape. So magkakape tayo. Dito ko na lang siya iluluto. Linisin ko lang. Lagyan ko lang ng tubig. Pandilig. Ayan. So bubuksan ko pala muna ulit siya. Kape natin, Nescafe. Original. Yung iba nilalagay pag mainit na. Ako pag kahit malamig pa, okay na yan. So ayun, ngayon alam ko na kung bakit marami na addict sa camping. Sarap pala ng ganito, no?
Pero I think mas ma-appreciate natin siya pag wala ganun tao. Katulad nito. Ako lang talaga, hindi halos ako lang eh. Ako lang talaga. So, kain tayo guys. Sarap. Kamatis tapos sibuyas. Don't get me wrong guys, hindi ako tamad magluto. Bakit pancit canton lang niluto ko? Kasi saglit lang ako. Babalik din ako mamaya in 5 hours, 4 hours to 5 hours. Naka-impake na yung tent natin. Kung magluluto pa ako ng medyo matagal, kukulangan na yung oras. Alas 2 na nga eh. Oh. Bala ko mag-unpack ng tent mga 5:30. Tapos nung dire-diretso na tayo. Nakausap ko yung isang lokal kanina. Sabi niya sobrang lamig daw dito paggabi, lalo na madaling araw. Sabi nga niya magdala daw ako dapat ng hammock. Kaya nakalimutan ko. By the way guys, di ko alam kung meron silang mga tent na pinaparent dito. Di ko alam. Pero I recommend, bumili na lang kayo sa Shopee kaysa mag-rent kayo. Magkano rent? Siguro 250, 300. Magkano Shopee? 500, 600. Lalagay ko yung link dyan. With Nadia, Arvin, then si Marcos tomorrow daw siya susunod kasi may work pa siya. Dahil matagal ko nang plan na mag-trip solo pero hindi ko siya magawa-gawa. Kaya So ayan guys, kinamada ko na sa likod. 4 na hook yan. Actually 3 kaya na talaga. Pero inapat ko na para masarap ang bangkingan mamaya. Hindi ako matatagilid din yung gamit ko. So naglagay ako ng onting space sa likod kasi may iba pa tayong gamit dito. Maya pa ako check out. 4 o'clock pa lang. So guys, ito yung mga basurahan ko. Para mapalik yung basura nyo, yung mga ganito. Squeeze nyo yung ganyan, naraglag tuloy. Tapos ilagay nyo rito kasi wala silang garbage bag. Meron sila pero nandun pa sa may tindahan. So ang layo. Magbaon na lang kayo ng sarili nyong garbage bag. Please, huwag kayo mag-iwan ng kalat. Kahit maliit baka may naiwan din ako. So yun nga. Overall guys, i-rate natin tong pinagstayan natin, tong Campwell. So yun nga guys, rate natin na yung Campwell, 10 out of 10. Bibigyan ko siya ng 9. Hindi siya perfect. Oo. Pero for me, ang nagpaganda rito kasi na hindi gano'ng matao. Bukod dun sa may okay na spot, may kasama tayong maliit na kubo
Sa pwesto, malinis. Yung ilog, okay din naman. Medyo malumot lang talaga, tapos ang daming butete. And then, yung CR, okay na. Pwede na siya. Kasi may mga camping site na mas worse pa. Ito, marami kang option. May CR tayo sa likod. May flush, may bidet. Diba? Okay yun. Tapos may 4 na CR pa doon. Na may shower, na may CR din, na may bidet. So, ano pa ba? Yung lugar, medyo isolated. Wala ganong langgam. Ayun yung gusto ko dito. Mabango, hindi siya amoy, kunyari kasi ibang camping site, kunyari, ito maganda nga yung camping site mo, kabilang site na, yung kabilang side nyo naman, parang may babuyan, may farm, mabaho. Pero dito hindi, okay dito, goods dito. Would I come back here again? Definitely, and gagawin ko overnight dahil hindi ko na-experience yung malamig na lugar. Sobrang lamig daw dito pag madaling araw tsaka gabi. Pero mas malamig daw madaling araw. Hindi ko na-experience yun, pero another reason para balikan to. Nakahanap ako ng dahilan para bumalik dito and i-vlog ng overnight. Pero definitely next time sa ibang lugar muna ako. And ano pa ba? Yun nga, okay naman yung luto, okay naman magluto rito. Hindi ganun kalakas yung hangin. Actually, okay sa ganitong lugar kasi mahangin siya, pero not definitely na OA sa hangin katulad nagpupunta ka sa mga may overlooking view na tuloy-tuloy yung hangin, walang tigil. Dito, okay naman, nakakapagluto naman tayo, pansit canton, tapos ano pa ba? Ayun, pag maraming tao dito, I think still okay. Kung maraming tao dito, I think still okay. May kanya-kanya kayong pwesto. I recommend na maghanap kayo doon sa may bandang lilim. Pero gusto ko kasi dito, ginawa ko kaya ako pumwesto rito, kahit mainit, may nakatutok na araw for the video. Gusto ko maging malinaw yung video, maganda yung lightning. Unlike pag doon tayo sa may madilim, oo, comfortable ako, mas okay sa akin, pero hindi maganda sa video natin. Kaya rin kasi tayo pumunta rito para maganda yung vlog. So kaya, I recommend, kung pipwesto kayo, doon kayo sa may lilim, wag dito. Yung sa kabilang side, dito. Ayan, dyan kayo pumwesto. Mas okay dyan kasi sa umaga may lilim dyan. Dito tayo nakabilad sa araw eh. So ito yung kubo na yun, pinagamit naman sa atin, wala naman sinabi. And then si Blanca, ready to go. So magpapahinga muna tayo rito. Pipikit muna ako, 4:10 pa lang. Target ko 6 o'clock ako umalis dito, 5:30, mga ganyan. So guys, ito tapos na nga yung ating solo camping. Sobrang saya, sobrang nakaka-relax, nakakatanggal ng stress, pagod. Kung ano mang iniisip ninyo, dapat matry nyo to kahit isang beses sa buhay nyo na solo camping kayo. At ito, nagpasalamat na pala muna ako syempre doon sa caretaker bago tayo umalis. And see you again sa next camping natin. Next week agad, meron na tayo nakasked na camping. Syempre, susunod-sunod din na natin to dahil sobra ko na-enjoy at talagang nakaka-addict siya. So, see you guys for another content.